Hello everyone, welcome back to my channel. Now I prepare for my zucchini. My simple recipe today is zucchini in Arab Iskosa. Zucchini in here in the Deutschland. I don't know in Philippines. I don't know if there is a zucchini in Philippines. So it's incredibly delicious and healthy. You can cook all time. Zucchini can use also shawarma or saluna with sauce and soup. So for now, I prepare for this zucchini and I mix with, explain to you, I continue my third part of my OFW tips and advice. Okay po? So I tell you first the all ingredients of my zucchini or kosa or with carrots. My ingredients is the first ingredients is the zucchini. This is zucchini and carrots. Ein piece zucchini, ein piece carrots, ein piece potato. I have chili, salt, and pepper, and swivel or sibuyas, and grated cheese. Of course, I mix with egg, and I make this roll pasta or pastry. I put it here. Okay po? So I prepare for this first. And while I'm cooking, I continue my part 3 of our OFW, okay? So, wait for a minute and then I prepare for this. Now, I peel all this ingredients and then I grate all of this so that we can finish wrapping on this. This is the wrapper I use it. I wrap here on the Molo wrap and this the wrapper, this kind of wrapper. So I grate all this first and we continue frying, okay? Now I finish mixing this, all grated this, the carrots, the zucchini and all, and the onions and all of this. Then I saute this first before I wrap on the wrapper, okay? So wait for a minute and I cook this first a little and then I wrap it in the wrapper. Now I finish saute this. I saute this and then I'm ready to wrap on this, okay? I wrap it first. So I finish wrapping. And then we fry now and we start. I continue my OFW tips for everybody. Okay po? So I start frying this. So start heating my oil and start frying. And so to all my colleagues or my friends or everyone who watching me right now, so I continue my part 3 of OFW tips and advice. Okay po? So we finished last our part 2 is for this yung mga amo na may higpit. Tapos yung gawain, sabi ko nga sa inyo, checkan nyo yung biodata nyo, yung akma lang o tama lang sa mga alam nyong gawain. Huwag kayong check na hindi nyo alam ang gawain. O as I said, try it before you go. Practice in house. So learn and how to operate all the machine and the clean or
cooking or whatever. So, practice it. And, tapos, sabi ko nga sa inyo, ang tawag, alam mo, ang tawag niyang katulong doon ay biskara. Pero, ang mga high na profile na tao doon, ang tawag sa mga housemaid ay servant. Call the servant. See, napakababa po ng treatment sa atin o kaya yung tingin nila sa atin. Hindi naman ako nga, sino kayo makahula, ako nga, ang trabaho ko ay ganito. Pero hindi ko sasabihin ko ano yun, tatulaan nyo. All around, nagluluto, nagtutulong, naggagawa kung anong gawain na dapat gawin. Kasi utos dito, utos doon, kahit hindi mo yan trabaho. Yan sasabihin ko sa inyo. Pag hindi mo yan sinunod, magagalit sila. Kaya, tapos sasabihin, ay hindi ka maganda, hindi maganda ang ugali mo. Yan, isa pa yan. Kaya sasabihin, try na, ako. Umalis yung mga kasamahan ko. In 3 months, ako nagluto, ako naglaba, ako lahat, ako naglinis. But my job is not on that. It's not belong on this the work. But for the good relationship, so I do it. Sabi ko wala naman problema. Gagawin at para kasi wala nang ibang gagawa ay syempre pag walang ibang gagawa, di gagawin mo yun. Oh. Tapos, yun naman yung isang last week, ay nakarinig naman ako ng ang daming uuwi daw at hindi na kaya ang trabaho at hindi na kaya. Bakit mga kayo pupunta doon? Yung mga nag-a-apply pa lang, huwag kayong pumunta kung hindi nyo kaya ang trabaho. Alam nyo naman. Sinasabi ko nga sa inyo na learn first kung anong trabaho doon. Huwag niyong isipin na ang mga bahay doon ay gaya ng mga bahay sa Pilipinas na nasa squatter o kaya ay hindi po. Ang mga bahay doon, up and down na, ang lawak-lawak pa po. Siguro ang laki ng loob ay 100 square meter. Yun po ang lilinisin nyo. Loob pa lang yan, ha? Loob pa lang. At yung mga housemaid, na sinasabi, housemaid, at yun po ang super ang trabaho talaga. Super. Tapos, sasabihin pa sa iyo, iwanan pa sa iyo yung mga bata. Ay, naku, kaya po sabi ko na sa inyo, wag kayong a-accept ng, kung taga-alaga kayo ng bata, taga-alaga lang ng bata. Sabihin nyo, ako po ay taga-alaga lang ng bata. Mga tuwiran kayo, kahit basta maganda rin ang alagaan nyo sa bata. Kung sinabi niya, ako po ay housemaid, hindi ko po aalagaan yan kasi po ako housemaid, marami po akong ginagawa. Di sabihin nyo ganyan, hindi yung, wag kayong, isang beses kayo magpaiwan ng mga bata, ay iiwanan ninyo sa inyo palagi. Nandiyan na nga ako, pakisamahan, pero pag pinayagan mo, iiwan sa iyo ang mga bata isang beses, all the time, iiwanan na yan sa iyo. Kaya, be careful. Ang hirap po ng mga ganyan sitwasyon. Noong last week, nakarinig ako, uuwi daw, lalo, ang isip pa pala, sa agad. Kaya po, huwag kayong magpabayang magutom. Magkasakit kayo. Kayo wala kayong tutulong, walang tutulong sa inyong iba kundi sa inyong sarili lang. Yung pong mga amo, sasabihin, punta ka doon sa ospital. Punta ka doon sa ospital, papasamahan ka lang kung sisi ka driver, kung sisi kanino. Tapos, pag anong resulta, ubihin ka rin ng gamot na yun, hindi na naman yun itong trabaho ka na, yalla. Pag sinabi niya, yalla, ay, magawa ka na. Tapos pag pina-hospital ka pa tayo nila, lalo na kayang-kaya mo lang, hindi kayo maniniwala na, ay, may sakit yan.
Kaya ang hirap. Kaya huwag kayong magkakasakit. Iwasan magkasakit. Kaya pag kumain kayo ng mais, mag-inom kayo ng tsahe araw sa umaga para malakas kayo. Hindi yung pababayaan ng sarili nyo na ay pag nag-down kayo ay mas lalo kayong nada-down. Kaya ang daming sabing uuwi na, hindi daw tama sa oras yung trabaho nila. Karamihan po pati ang narinig ko na ang mga trabaho daw ay ganito, pero ay ba ang pupuntahan? Ay, yan po ang karamihan doon. Tapos, sasabihin nyo, pinatatrabaho po din po ako doon sa isang bahay. Ganon talaga sila. Kaya hindi maiwasan na, siyempre, kasama ka ng amo mo, pag pupuntahin sa ibang bahay, kasi yung mga amo doon, lalo na dito sa Arabian country, pupuntahin doon sa kamag-anak nila. Bit-bit ang katulong, bit-bit ang mga anak, bit-bit lahat. O siyempre, pagdating mo doon, hindi pwedeng hindi ka tutulong. Yun nga pong, mas doon yung, kung may mga bata, siyempre kailangan bantayan mo yung mga mo. Kung ano doon mang kailangan tulungan mo. Kaya po, ang dami nga sinasabing, ay uuwi na kasi po hindi kaya ang trabaho. Ay talagang super ang trabaho doon. Hindi, wag kayong na ang trabaho doon ay pa ganyan-ganyan lang. Tapos yun naman pong tagaluto. Apply kayong cook. Ay, nako. Lulutuan niyo si ganito, lulutuan niyo si ganyan. Kung alam mo po doon, ang cook doon, walang pahinga. Kasi, sa pag-prepare pala ng lulutuin, anong oras ka pa mag-prepare? Kaya wala kang magiging pahinga. Siguro magpahinga 1 hour o tapos na. Mag-start ka ng 4 o'clock in the morning. Nako, ang tapos nung ng almusal ay 9 o'clock. After 9 o'clock, hindi ka na makakapahinga. Diretso na, mag-prepare ka na ng mga ingredients kung ano lulutuan sa tanghali. At yung tagaluto, wala talagang pahinga yan. Maglilinis ka ng kusina. Yung tagaluto, cover mo din ang kusina na linisan. Lahat yan linisan. Ang kusina, 100 meters din ang laki. Ay, super. Nako. Sinasabi ko sa inyo. Kaya po, mag-ingat tayo at yung po palang sabi ko na sa inyo na yung mga, lalo na yung mga babae, yung mga biskara o katulong, huwag po kayong, kung ito po yung respect na ito sa inyo. Pag nakikiusap po kayo, para hindi kayo mapagalitan ng amo niyong babae, huwag kayo, pag-usap kayo sa Arabong lalaki, huwag po kayong mag-eye to eye. Dapat po nakayuko ang ulo nyo, huwag kayong titingin. Masama po yun, at bawal pati yun sa kanila. Pag na ganun ka ay masama, nila sa iyo. Ang akala nila sa iyo ay yun nga, masama. Kaya hindi pwedeng kung nakikipag-usap doon ang tao, kaya kailangan ay nakayuko. Hindi naman yuko. Ibig ko sabihin, wag kayong mag-eye to eye na kikipag-usap. Kasi hindi po yun, masama po yun sa kanila. Kaya, yun po ang parang respect din na sa kanila. Tapos, yun nga po, pag nagkasakit, ay walang tutulong sa inyo kung kayo din. Sarili nyo lang din ang tutulong sa inyo. Kaya, mahirap din magkasakit. Ang sabi ko nga ay, ang hirap din magkasakit, iwasan ang tapos po yung sa mga gawain, pag yun ang chinikan nyo yung lahat ng gawain na sabi ay marunong kayo, ay ipapagawa yan sa inyo. Pag hindi nyo ginawa, magagalit sa inyo. Kaya po, iwasan. Yung po ang nangyayari, realidad po yan, realidad, that is reality.
doon sa mga ano, kahit po saan kayong pumuntang, kung sino man matanong nyo, sinasabi ko, sabi, kung sino man po makakarinig ng aking ano, itanong nyo sa mga, kung mali ang sinasabi ko. Saka din po, huwag kayong mag-asa na kayo ay lalabas ng bahay. Ay nako, makakalabas lang kayo. Makakakalabas lang kayo. Kung papayagan kayo labas, alam niyo po, kawawa naman yung ibang mga kababayan doon. Lalo na yung napakahigpit na amo. Ang paglalabas niyo po sila hanggang lang doon sa basurahan, magtatapon ng basura. Stop door. Hindi na pwedeng lumabas kung saan. Maliban lang kung isama kayo sa labas ng amo. Yun, saka sa'yo makakalabas. Pero, kung kayo sasabihin ay lalakad-lakad niya sa labas, tapos mahigpit ng amo niyo, ay, no way. Ay, doon po sa may inanuhan ko, sa may tinirahan ko, ang mga kawawa naman, hindi sila nakakakita ng labas. Kaya ang susi po ng para mabait ang amo, panalangin. Panalangin po talaga, wala nang iba. Manalangin po kayo na ang amo nyo bumait sa inyo. Huwag kayong gagawa kung ano man ang gagawin na ano. Panalangin po talaga, panalangin. Madadala po yung panalangin, pagkikinggan po kayo ng Diyos kung ano inyong hihilingin sa Kanya. Yan po ang pinaka best way na para bumait ang amo ninyo sa inyo. Wala pong imposible. Kaya yun po ang turo ko sa inyo. Wala pong imposible sa panalangin, sa humingi ng tulong sa Panginoon na ang amo nyo ay hipuin, na kayo ay intindihin, huwag kayong street na na ibang tao. Ang Diyos po ay nakikinig. Kaya po wag kayong mag-alala. Yan lang po ang sandata natin. Kasi hindi po tayo makauwi. Ngayon nga, ang dami-dami na. Kasi meron na tayong mga nag-a-assist na na sa gobyerno na pwede kang makauwi ka agad. Ay, no, Diyos ko po, ang pag-bridge ng contract, napakahirap po. Ang daming requisitos at ang dami pang sasabihin sa iyo na kung ano-ano. Kaya napakahirap po, napakahirap. Hindi po basta-basta yun. Kaya po, kailangan mag-ingat na lang tayo at sikapin masunod ang amo. Yung kaya nga po saan mga na-hospital, pagkatapos sasabihin sa iyo, ay, isang beses po, may katulong doon sa kabilang bahay namin. Siya po ay, hindi kami, yan po, ang hirap. Hindi ka makatulong pwede kang makatulong sa tago. Pero, pag ikaw na discover nila na ito'y natulong doon sa kanilang nagagalitang biskara o katulong, ay, kapatid po kayo damay. Kaya mahirap po, gusto mong tumulong. Ay nako, pag minsan na magdalawang isip ka rin, kailangan hindi ka mahuhuli ng na ikaw ay tumutulong. Mahirap po. Tapos yung pong sabi, hindi na po siya makalakad ng maayos, paikang-ikay na nga po lumakad. Sabi pa nung amo, yala, sura! Yala, sura! Ay, yala, sura. Kita lang pa ikang-ikang na nga yung tao. Galit pa sila. Ay, ewan ko ba kung anong mga ugali meron. Sana, mahirap po kasi pumunta naman sa ibang bansa na dahil hindi doon, ewan ko po ba, hindi doon kailangan ang katulong. Lalo na po dito sa ating dito po, ito po ang bansa na hindi kailangan ang katulong. Kasi po, ang lahat dito marurunong gumawa. Yun pa ang training dito sa mga anak, sa mga kailangan lahat ang ay alam mo. Hindi kailangan dito ang katulong. Ay, nako. So, tapos, ano pa nga yung gusto kong itapik? Sabi ko nga sa inyo ay umuwi ng Basta, ang ingatan niyo po na kayo ay magkasakit.
Yun po ang pinakaano ko ngayon araw na ito na parte sa aking ano. Huwag po kayong iwasan niyo pong magkasakit, kaya huwag kayong magpapagutom. Iwasan niyo po ang magutom, iwasan magkasakit. Kasi yun po ang magiging mitsa ng buhay niyo doon. Pag hindi na kayo nagtatrabaho, magagalit na yung amo. Kung ano-ano nang sasabihin sa inyo, hindi kayo nagtatrabaho, hindi ka babalik ka din pa. Tapos, ganito po pala. Sasabihin, babalik sa agency. Hi, pasintabi po sa mga agency. Sos Maria Jose. Okay, ibabalik ka sa agency. Pag ikaw po binalik doon sa RFA, doon sa agency na nakinunan nila. Naku, yung pong mga tauhan doon, imbes na tulungan ka, ay hindi at pagagalitan pa. O bakit ka umuwi? Bakit ka ba umalis doon? Bakit hindi mo ginawa yung gusto nila? Eh yun sasabihin niya nga po, hirap na hirap kayo eh. Ay bakit kasi pumunta ka dito? Ay, sa dalawang mata ko po, I witness na pinapagalitan yung Pilipino na bumalik doon sa agency. Binalik ng amo. Ay bakit ka ganyan? Bakit ka ganito? Bakit ano? Ay, yung amo ko, kaya po ganyan yan, hindi pa ibalik-balik ng amo kaagad. Siyempre, ang amo ko kasi, naghihintay na ibalik sa kanila yung binayad nila pag hindi pa nakaka 6 months o 3 months. Kailangan ibalik yung binayad nila sa agency. Ay, yung pong agency, ang problema, hindi man makabalik kaagad-agad yung pera. Oh, kaya hindi po kaagad-agad ma-release yung katulong. Sabi na, okay. No problem. Ibalik nila yung pera namin. Ito, ang Pilipino mo pala napakamahal. Sus Maria Joseph, Sus Maria Joseph. Kaya yun, kailangan pa magdaan-daan kung kanino kasi nga po, hindi sila makabalik-balik. Tapos, kaya po pinagagalitan dahil nga, doon sa pera, kailangan ibalik nila doon sa employer para po maibigay yung katulong mai-release nila. Kaya po yun. Kaya hindi nila maibalik-balik. Kawawa naman po yung mga ibinabalik doon sa ano. Tapos sabi pa nung ang dami pang mga binilik sa agency. Meron kasi kami kinuha na yung agency, sabi nung ano, meron po kami dito balik manggagawa. Yung bumalik sa amin. Gusto niyo po, kinuha namin. Tapos nagkwento siya na kung anong ginagawa doon sa agency, doon sa hideout, doon sa tirahan na inaano silang pangsamantala. Sa kanila ang babayaran nila ang sabon, babayaran nila ang lahat, kaya kukunin niya sa inyo. Kaya yung pong mga binabalik sa hindi ko lang po alam sa mismong natin ng OWA, kung hindi ko alam kung ano doon. Pero yung po sa mga agency, ay yan po ang patakaran nila doon. Pag ikaw po ay kinuha ulit, kailangan bayaran mo yung nagastos nila sa iyo. Ay, ko ba din? Grabe naman sila. So, hindi ko alam kung bakit sila ganon. Kaya yan po ang tips ko sa inyo. At ano pa ba nga kailangan yung pong pagbiyahe, yung pong hand carry, ano ko po yun, doon sa isang airlines natin, mismong airlines natin. Diyos ko, Sri Lankan Airlines na, mismong doon sa departure area, doon sa boarding area, magdadala sila ng timbangan at mga tauhan. Bawat hand carry titimbangin. Pag doon sa gate, hindi ka maano dahil bibil ka doon sa loob na pasalubong. Ay, nakaabang na po yung doong yung mga tauhan. Tapos titimbangin. Siyempre, susobra na yung sa 7 kilos yung dala mo kasi bumili ka eh. O, nagbumili ka pa ng pasalubong.
Ay di, yun po. Babayaran mo yun kung ilang kilo ang sobra doon sa ano mo. Ay, ang problema po, pag walang pera yung ano, pag walang pera yung, alimbawa, wala kang pera, ano yung bayad mo? Paano mo bayad yan na? Tapos bumili ka ng mga pasalubong mo yun. Ay, sus. Kaya po, napakahirap ano dyan sa hindi na maintindihan yan. Ako nga po, lampas ng 1 kilo yung ano, kayo talagang nagbayad. Bakit naman yung kako maigit pa hindi na bumili ulit? Kasi po, siyempre, makakabili ka kasi nga ay kailangan may pasalubong ka. Yun po. Iwasan at saka iwasan po yung magdala ng bawal. Magkakaproblema po kayo. Kailangan pag bawal, wag niyo pong dalhin sa sa eroplano. Meron po ako nakasabay. Yung pong makinig dito ay ano po yun, true story po yun, ha. Yung pong may nakasabay po ako sa papunta doon sa papuntang lugar. May dala siya ng bawal. Ay na-check doon sa mismong gate na, palabas na. Po, hindi siya nakalabas. Ewan ko kung ilang oras siya na stay na ano doon, na hold. Kasi po, i-hold ka talaga. Kaya po, pag bawal po, huwag kayong magdala. Mahirap po ang mga security, hindi po para-parehas. Saka sinabi ko nga po sa inyo, maghahanap ng legit na agency. Karamihan po ngayon. Tapos po, ang tagaluto, kung mag-apply naman kayo ng tagaluto, ikaw rin ang tagahugas. Ay, naku po, super trabaho po talaga ng tagaluto. Tapos po, ang mga sweldo nyo, para-parehas lang. Ay, naku po, Diyos Maria, hindi ko alam kung ano. Paano po yan. May po siguro ngayon, mataas-taas na ang sahod nila. Mataas na ang sahod nila, super naman ang trabaho. Kaya po, yun. Part 4 pa tayo pag ako nakakuha ulit ng informasyon na hindi ko magustuhan. Part 4 ulit, part 4 po ulit tayo. Ito na po yung natapos kong aking ito po. Ano nga pong tawag nito? Nakalimutan ko. Sos Maria Jose. Yun po ang aking mga tips sa inyo sa OFW. Ano po? Sa mga naandyan na sa makakarinig nito sa naandyan na nagtatrabaho sa bansa na sinasabi ko ay magdasal po tayo. Dasal po ang kailangan natin. Dasal ang sandata natin. Wala po kayong ibang sandata, kundi dasal lang. Dasal. Manalig po kayo sa Kanya at magdasal na tulungan kayo na ilayo kayo at tapos pakinggan kayo na ang kailangan yung trabahuhin ay yung lang maging mabait. Ang unang sabihin nyo, mabait na amo. Kasi po, pag mabait ang amo nyo, nakikita nyo yung mga gawain nyo, ay hindi na yun sa inyo ipagagawa. Alam nilang nahihirapan kayo. Ay, kami nga ay yung amo namin ay may alagang farm. Ay, taniman ng ano. Ay, naku, pati kami naggagawa ng, Diyos ko, ang tinik. Oh. Pero hindi ko trabaho, hindi namin trabaho yun, ha. Hulaan yung trabaho kung ano. Sino makahula? Mag-comment po kayo kung anong trabaho ko doon. Ang tips ko po sa inyo, ako ay all around.
Pero kung anong trabaho ko talaga, hulaan niyo. Hulaan niyo lang. Hulaan niyo lang. Ang makahula po, babak ko ng follow o subscribe. Ano po? Sige, try niyo po akong message dyan sa comment section para po ma-check nyo kung ano talaga ang trabaho ko doon. Sabi ko nga po sa inyo, ang gawa ko, hindi lang yung trabaho ko, kundi all around. Pero may trabaho talaga akong dapat gampanan. Kaya po, yun ang huhulain ninyo. Please po, subscribe my channel. Ano, okay po? Okay, finish na po ako ng aking pagluto ng aking ito. At add ko po yung mga tips ka sa OFW pag susunod pong aking part nalulutuin ay i-ano ko po sa inyo ang aking part 4 ng OFW. Iyon nga po, kasi lagi ko po akong sinasabi, iwasan ang magutom, iwasan ang magkasakit, at manalangin. Yun po ang ating sandata para kayo ay magpakinggan ng Panginoon para mabago ang iyong sitwasyon. Kasi po, 100% o 105% o 10% and more, napakinggan kayo ng Diyos. Kaya, sa inyo po ako nagsasabi na ang ano niyo po ay yung panalangin, ang maging sandata niyo sa inyong mga gagawin. Kaya okay po, please subscribe my channel. Please subscribe. Please comment what is my job. And Arabi. My job here also. What is my position here? So please comment. And suggestion. What is your comment and what is your suggestion? Please comment. Ayun, maka-comment po yung tama kung anong work ko. Bigyan ko po ng subscriber at saka follow. Okay po, thank you so much. To God be the glory.